Good morning, ladies and gentlemen. Magandang development yon kasi parang nagkaroon ng panibagong liwanag doon sa investigasyon at nagkaroon ngayon ng mas magandang pagkakataon para malaman natin ang buong katotohanan. Kasi dati-dati sinasabi na parang istorya lamang yun, parang katang isip. But it seems ngayon na it appears na parang meron ng supporting real evidence on the ground na nagpapakita na um, makatotohanan at kapanipaniwala itong siniwalat sa atin ng whistleblower na to. So, that's a good development and it's a good stride towards having a final resolution of this present case. Yes, para po mas maintindihan namin, kailan po nagsimula ang case build-up? At batay po ba sa case build-up na nagawa ninyo? Masasabi bang sa ngayon, hindi na lamang nakasalalay ang posibleng kaso sa kwento ni alias Totoy? O sa mga kwento po ba ni alias Totoy, may napansin kayong more than 1 month na ito na nagkukwento, mayroon na bang contradictory sa kanyang mga kwento? Alam mo, again, that is a false notion na parang lumalabas na itong mga kasong to ay nabuhay lamang dahil lumabas siya. Hindi. Ito, magti 3 years na to eh. Mula nung naisampayan at mula nung nagkaroon ng issue ng 2021 hanggang sa kasalukuyan, we remain true and firm and committed doon sa mga kaso. Kahit na may mga nag-withdraw, tuloy-tuloy lang. Kaya nga nagkaroon ng warrant of arrest doon sa 6 na unang nakasuhan sa Manila Arena. At dahil buhay yung kasong yan, kaya nagkaroon ngayon ng pagkakataon na lumabas itong whistleblower na to. Kaya lahat ng pagkakataon ho na to, I think confluence of events na rin yan eh. So, we remain steadfast. We stayed the course. Mulat sa pool pa lang, yun lang naman ang masasabi namin dito sa ating present na administrasyon ng Department of Justice sa pamamalakad ni Secretary Boying under the guidance of President Bongbong Marcos ay meron kaming wide latitude na ipursu yung mga kaso ayon sa batas at base sa mga reform initiatives na inumpisan natin. Kaya tuloy-tuloy lang po to. Maganda nga at nagkaroon ng pagkakataon ngayon na lumalalim, lumalawak, nagiging mas masusi at mas komprehensibo ngayon ang pagkaintindi natin sa kasong to. Sa kadahilan ng buhay yung kaso, kahit na there was a point na nagwi-withdraw na yung mga complainants eh. Pero yung mga gusto pa din at salamat sa Diyos naman, may mga pamilya doon na hindi nag-back out eh. So, since nandyan sila, hindi rin kami umalis. At yung prosecution tuloy-tuloy lamang. Kaya yung kaso ng 6, nasa criminal prosecution niya, nasa korte na ngayon, kaya nga may warrant of arrest. Siguro tanong ko kay Yusek Vasquez. As of now, anong estado ni alias Totoy? Siya po ba'y qualified na maging state witness considering nabanggit nyo na may naunang kaso dito involving 6? Ilan sa mga kasamahan natin sa media nakapanood, may FB live na ginawa. Yung 4 yata o 5 na co-accused nitong si Ginoong Patidongan. Nag-FB live sila at isinasalaysay na sila'y tauhan lamang nitong si Patidongan. So of course, naunawaan natin yung basic tenet of law na hindi pwedeng maging state witness yung isa sa pinakang guilty. Impossible, the least guilty o yung walang kinalaman sa kaso. Sa inyo po bang pagtingin ngayon, pagtansya, pwede siya na maging state witness o anong estado? Nag-apply ba siya for state witness o whatever? May false notion din yan na sa state witness kailangan siya yung pinaka-least guilty. Hindi eh. Importante yan, you are not the most guilty. Okay. And then, hindi siya ikaw ang pinaka-most guilty. Ang importante dyan ay kung sakasakaling mag-apply siya ay dapat na mag-undergo ng proseso para sa Witness Protection Program at saka yung korte ang magdedetermina kung siya ay qualified na maging state witness.
natural, itong mga siniwalat niyang impormasyon ngayon nito ay malaking factor yan for us to consider na makakatulong siya talaga para maging successful ang prosecution. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung lahat ng pieces of evidence kailangan matimbang at maaral, masusi ng mainam para siguradong hindi lang sa salita niya o sa pahayag niya nakasalalay ang kaso, kundi yung real evidence, kaya yun ang tinutumbok natin. Kaya lahat ng efforts ng ating gobyerno ngayon, yan ay nag-exert tayo, gumagastos tayo, pumupunta doon at pinakiusapan natin yung Philippine Coast Guard at Philippine Navy, nanghingi tayo ng tulong sa Japan para sila ay tutulong na magkaroon ng search and recovery retrieval operations sa Taal at ibang lugar pa. Kasi ang sinasabi nga ni PNP Chief Torre na may mga ibang lugar pa daw na pinagtapunan. At ito ay live ongoing investigation. Kaya nga mahirap mag-speculate kung ano na yung kakasuhan, kung sino na yung makakasuhan, anong ebidensya, dahil very fluid pa itong nangyayari. So, sana ho, we have to be a little bit patient dito sa kasong to. Ang importante, we will stay the course, we will pursue this in order that justice be served. Yusek, marami rin pong naniniwala na checkered din yung past nitong si Mr. Patidongan. Meaning in the past na involved din siya sa ilang mga asunto, ilang mga kontrobersiya. Factor din po ba ito na tinitignan ng kagawaran para sukatin yung kanyang integridad? Number one. At number two, malinaw po ba sa inyo dun sa case build-up process kung gaano ang lawak ng kanyang partisipasyon at naging gawain sa asuntong ito? Pwede nating masabi na it appears na yung storya niya at yan ay suportado ng dokumento at mayroong voucher, may mga video na credible siya. At lalo na yung tinuturo niya na lugar kung saan pinagtapunan daw, ayon sa kanya, ng mga biktima ng diyan sa ganyang karumal-dumal na krimen ay lumalabas na mayroong mga sako na buto. So, these are all developments that really would support his statement na real evidence. Ibig sabihin, hindi na lang yan haka-haka, hindi na lang yan salaysay, hindi na lamang yan declaration or statement, hindi na allegation eh. Kasi nga, meron ng ibang additional pieces of evidence na magpapatunay na yung sinasabi niya ay suportado ng ebidensya. Ngayon, papasok yung credibility. Tama, factor yan. Pero hindi ibig sabihin kasi kung ikaw ay dating na involved sa isang krimen, ay hindi ka na capable na magsalita ng katotohanan. Kaya depende pa din kung ano yung ebidensya na magpapatunay kung totoo ba o hindi ang sinasabi mo. So, the credibility factor, yan ay isang bagay na i-determine or i-weigh ng ating justisya, ng ating judikatura, ng huwes later on during the trial. So sa ngayon, it's still very premature for us to be saying that. But kami, nakikita namin na it appears to be credible. At lalong naging more credible yan dahil nagiging nasusuportahan siya ng real evidence, ng object evidence na lalo na pag napatunayan, for example, na yung mga buto na yan ay buto ng tao. At later on, kasi yung next move dyan, after na ma-determine na buto ng tao yan, ima-match ngayon yan sa DNA ng mga pamilya, ng mga nawawalang sa bungero. Now, two situations may happen. Number one, kung yan ay magmamatch, kompleto na. Then, magiging murder, may additional murder charge na yan. Kung hindi naman, ibig sabihin lamang na lumaki ngayon ang problema kasi merong isang krimen na nangyari na hindi natin alam kung sino tong kawapobreng tao to at merong naghihirap, merong grieving family na nawalan ng pamilya. So,
malalim talaga yan. Lalo na pag malaman natin na lalo na hindi magtugma. Kasi sinasabi niya 100 plus daw eh. 34 lang itong identified. 24 to 48 hours po ang sabi ng DOJ para magkaroon ng linaw yung forensic investigation. Nasaan na po tayo sa oras na ito? At mula dito, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin ng kagawaran? Lahat kasi ng mga nakalap, yung na-retrieve na mga nakasako, yung mga buto na yan, masasubject yan sa forensic examination na yun. Titignan, susuriin, kung yan ba ay buto, labi ng human, ng tao, o labi ng hayop. Kung labi ng hayop ng tao yan, ay kumukuha na rin kami kasi at pumayag naman yung mga pamilya na magbigay sila ng specimen nila, DNA specimen nila. At doon i-cross-match. Habang nagsasalita tayo, nandun na sa SOCO, nandun na sa forensic offices ng PNP at saka NBI, yung lahat ng mga to para suriin. Kasi yun ang first threshold, first issue. Human remains or not? Pag human remains, match ba yan with the victims or not? Kung hindi mag-match, then obviously nagkakaroon ng sanga, nagkakaroon ng komplikasyon yung investigasyon. Kaya very challenging eh. Parang ang kung tutuusin mo, lumalalim at nagiging mas komplikado yung kaso. Pero hindi naman kami nawawalan ng loob pagkos na encourage dahil dati-dati nung una hanggang salita lang eh. Nakikita mo sa dulo may ilaw, may liwanag sa dulo. Parang maganda ang pagitain na to. With that premise made by the Secretary, we were made to believe na somehow yung convergence na sinasabi niya, parang yung mga pulis na involved dito ay ito rin yung mga ginamit doon sa war on drugs. Is this a safe assumption? Your guess is as good as mine. Kaya nga, convergence pa lang eh. That's the challenge. We hope to be able to prove that. And if we're able to prove that, then thank God. At least nalaman na natin na yung mga taong gumagawa niyan ay isang grupo lamang pala. So, kung isang grupo lamang yan, maganda dahil hindi na natin pag-isipan ngayon na kasi may sinasabi sila ngayon, binabanggit nga, parang lalo kasing nagkakaroon din naman ng kulay yung statement ng mga partido eh. Pati yung whistleblower, kasi sinasabing ganyan na kumukobra siya dito, kumukobra siya dyan. So parang iniisip mo, parang may connection nga. But that's exactly the challenge. Kaya naisip siguro ng lahat at hindi mo maalis yan sa likod ng mga bagay-bagay na nasa harap ng ating mga law enforcement ngayon na mag-isip. At dapat nila ating isipin na may posibilidad. Kung may posibilidad, let's pursue that point para matuldukan tong bagay na yan. Yusek, kasi si alias Totoy, I think I saw it on GMA7, sinabi niya yun 34 yung missing sa Bungero. Pero ang sinabi niya, more than 100. Kasi daw, yung iba doon ay drug lord. It's public record na may binanggit siyang drug lord yung iba. So tapos nadagdag yung, I think Monday, or si Secretary nagsabi ng convergence at saka intersection. Yan ay live ongoing investigation. Kailangan nga nating malaman kung ano yung mga pangalan, kung ano yung circumstansya ng mga taong binanggit na, kasi sa ngayon ang may pangalan pa lang, yung 34. So kung yung 108 na sinasabi, sino yung mga balanseng yan? At kung malaman natin na yan ay walang kinalaman sa pinag-usapang issue ngayon, yun, lalawak nga lalo, magkakaroon ng sanga-sanga na nga itong investigasyon na yan.